And we now bring you to the upper chamber where Senate President Pro Tempore Ping Lacson confirms a draft report on the flood control scandal. And for details of our mobile journal, Merimon Reyes. Merimon, yung draft partial report ng Blue Ribbon Committee na of course si Senator Ping din ang namumuno. May rekomendasyon daw ba ng asunto sa ilang mambabatas at sino-sino mga pangalan na ito? Bago tayo pumunta rin sa tanong tungkol sa leak. Lord Denise, kinonfirm kanina na Senator Ping Lacson na yung umikot na supposed Blue Ribbon Committee report kagabi, yun daw yun, oo, pero draft daw yun, hindi raw yun final. At pag-uusapan daw nila ngayong araw, especially marami raw ng mga panel members ng committee ang gusto pa na pag-usapan yung ilang mga bahagi nito. Pero kinonfirm ni Senator Ping na yung nilalaman nun ng mga pakakasuhan, meron kasing mula sa Kamara, merong isang former senator, Senator Bong Revilla, merong mga incumbent senators, sila Senator Joe Villanueva, si Senator Chis Escudero, even si Senator Jingo Estrada pa nga na race dito. At kinoconfirm nila na lahat yun, oo, yun yung nilalaman. Pero still, ang sinasabi dito ni Senator Ping, hindi pa final, hindi pa official. At ang ina-anticipate nila today o kaya naman tomorrow, lalabas daw yung partial official version ng report. Pero hanggang ngayon, na so far, kung ano yung nakita ng media, yung umikot kagabi, nananatiling hindi pa raw talaga yun. Yung pinalalo nag-withdraw, 7 kasi yung pumirma na eh. So si Senator Ping, si Senator Risa, si Senator Kiko, si Senator Bam, and then yung tatlo pa na sila yung nag-withdraw rin kagabi, si Senator Sherwin Gatchalian, si Senator JV Ejercito, si Senator Mig Zubiri, na ang sinasabi nila doon sa letter ng withdrawal ng signature nila, kailangan pa raw nila ng oras para pag-aralan yung laman nitong supposed committee report. Okay. Curious lang ako, no, Merimon, since pag tinanong kita kung mahirap na masagutin kung sinong pinaghihinalaan nilang nag-leak noon. Pero kung sino man ang nag-leak nito, ano ang possible motive niya? What advantages should he or she get kapag nileak niya ito? Lord, nung sa atin kasi nung nakuha natin kagabi, walang umikot siya sa media. So wala akong nakuhang impormasyon so far sa end ko kung kanino ito nanggaling, saan ito nanggaling. Ang nasabi ni SP Tito Soto, wag daw ma-mislead doon sa lumabas na yung nag-circulate na report at embarrassing daw para doon sa nag-leak na MRO o MARO or yung Media Relations Officer. Pero kasi so far ngayon, from the side of Senator Ping, wala siyang na-name drop, wala rin nabanggit si SP Soto kung sino yung hinihinala nila na posibleng naglabas nito. Pero ang sabi naman ni Senator Ping, hindi naman daw masama yung loob niya na nag-circulate or nag-leak itong report kagabi. May what do you call this? Appropriate consequence ba yun? May corresponding consequence ba yun, Merimon, para dun sa pinaghihinalaan? And what would be the next steps if ever ma-identify nga nila yung taong yun? Habol ko pa. Sino yung tatlong supposedly nag-gumari daw? Oo. Denise, yung sinabi kasi ni Senator Ping, hindi naman na masama yung loob niya na may umikot or nag-leak nga itong report. So wala rin nabanggit yung senador kung mag-escalate ba yung kanilang investigasyon sa kung sino nag-leak, paano nag-leak, bakit nag-leak, and sa na lumipas na mga buwan natin dito, ang pwedeng mangyari kung mapatunayan na nasa staff ito, pwedeng tanggalin sa trabaho. Pero that's the most na meron tayo sa ngayon. And then yung tatlong nag-withdraw ng pirma nila kagabi, sina Senator Sherwin Gatchalian, Senator JV Ejercito, Senator Mig Zubiri. And ang paliwanag nila doon sa letter nila ng signature withdrawal kay Senate President Tito Soto, kinakailangan pa raw nila ng oras para aralin to. At sinasabi nila, yun nga, merong possible changes pa or amendments doon sa report na naibahagi sa kanila. At tinanggap naman ito ni SP Soto. Okay. So, may tanong ka pa relating to Doon sa draft report? RC? Kasi kakambyo ako ng topic. Hindi, mabilis lang, Merimon. Doon sa draft report, so kailan ulit, sorry, pa-clarify lang, so kailan siya, kung draft pa lang at pag-uusapan pa ba o ano na ba, i-release na ba yan? Kailan ba i-release? Denise, ang sabi ni Senator Merimon? May meeting sila ngayon, kailangan pag-usapan, especially sa mga panel member. Yes, Denise, loud and clear. Dinig kaya ako? Nawala ka saglit, pero please continue, Merimon. Bali, Denise, ang sabi dito ni Senator Ping, mag-uusapan nila, may meeting sila ngayon tungkol dito sa draft na report
At kung sakali magkakaroon daw ng changes, merong mga comments tungkol sa nilalaman nito, aayusin nila ito and then i-reroute nila ulit. So far kasi pagdating doon sa pirma, 11 na signatures ang kailangan nila. So supposedly, kung yung nangyari kahapon, nasa 7 na yung pumirma, nag-withdraw yung 3, so 4 sa ngayon yung mga pumirma doon sa supposed na report. So iikot din ito at kung sakaling ang maging komento daw ay tanggalin naman yung mga pakakasuhan na senador doon sa nilalaman ng report. Ang sabi dito ni Senator Ping, kung meron daw magte-take, ipapasponsor niya raw yung yung call daw or yung motion na yon. Pero ang sabi rin dito ng senador, either today o kaya naman bukas, mangyayari, lalabas naman yung partial official report ng Blue Ribbon Committee. Pero yung pirmahan, pwedeng mangyari yan sa mga susunod na araw. Hindi ko na dapat tatanong to pero nandito na rin lang tayo, Mary Mon. Sino ba yung mga nakita mo ba o may mga taga-media ba na nakita yung mga pangalan na supposedly na dapat kasuhan? At alam mo na yan, di ba? Mary Mon, tayo lang tatlo lang naman na nag-uusap dito. Sino-sino yung mga pangalan na yun? Lord, so far kasi doon sa mga nakita natin, ito yung mga may kasulukuyang pinagdadaanan ng preliminary investigations. So sina Senator Joel Villanueva, Senator Bong Revilla, si dating Senate President, pero still Senator Chis Escudero. Pero natanong ng media, wala ba sa listahan si former House Speaker Martin Romualdez? Ang sabi dito ni Senator Ping, meron, pero on a different category. Kasi pagdating daw sa mga legislator, ang ginawa nila, kinakategorize nila ito depending doon sa mga corroborative na mga witnesses, na mga testimony. So, nasa dulo ng category itong si House Speaker Romualdez na nabanggit, pero pagdating doon sa hindi pa kumpleto talaga, kumbaga hindi pa sobrang bigat ng corroborative na information or evidence laban doon sa dating House Speaker. Pero still, nababanggit itong si Romualdez sa kanilang naturang report. Plus, kasama rin doon yung mga nirekomendahan nila. Ang recommended charges kasi is plunder, malversation, direct bribery, at kabilang dito yung mga kontratistang may kinalaman sa flood control scandal. Okay. So, abangan natin kung ilan lalabas ang report na yan. Ibang topic naman. Okay. Ang nababalitang kudeta sa Senado ay maugong pa rin ba? Oo, Lord. So far ngayon, ang natanong natin dyan is itong si Senator Ping Lacson. Ang sabi kasi ni SP Soto, so far alam niya solid sila. Wala para kumakausap sa kanya tungkol dun sa naturang kudeta. Ang sinasabi naman dito ni Minority Leader Senator Alan Peter Cayetano, mananatili itong kuro-kuro hanggang maging totoo siya. Pero hindi naman daw nawawala hindi na raw bago sa kaisipan na ang minority gustong maging majority at tuloy-tuloy yung usapan nila sa direksyon ng Senado, kung may kanais-nais lamang pagbabago sa liderato. Pero physically, wala pa yung 13 votes para magkaroon ng kudeta. Natanong ng media kanina si Senator Ping na pwede bang mauwi sa isang kudeta yung pwedeng hindi kagustuhan ng mga senador dahil nga laman ng Blue Ribbon na committee report na umikot kagabi or nalik kagabi ay pangalan ng mga senador na nandito mismo sa 28th Congress sa Senado. Ang sabi dito ni Senator Ping, if it will cost the SP Soto Senate presidency, that's part of the game. At kung dahil lang daw sa isang committee report, nag-participate din naman daw itong mga senador, aayaw na sila at tatanggalin nila bilang Senate President itong si SP Soto, he will be taking responsibility si Senator Ping somehow. Pero hindi naman daw nila ito napag-usapan. Ang pinag-usapan lang daw nila yung issue na tinalakay ng Blue Ribbon Committee report. So far ngayon, same pa rin hanggat walang nangyayaring kaguluhan dito sa loob ng Senado. The last that we know din, si Senator Loren Legarda, as confirmed din by SP Soto, inoferan ng Senate leadership pero tinanggahan ito ng Senadora. Were you able to speak to Senator Legarda? I mean, I know yan na nga yung umikot na balita na rineject niya na, no? Pero meron kasing, meron tayong nakikitang reports that said she was being convinced daw when she refused, talagang kinukumbinsi siya. Denise, ang nasabi dyan ni Senator Loren kasi last time was wala raw siyang idea dito sa naturang kudeta. So far ngayon, hanggat hindi pa nagkakaroon ng declaration or ng opisyal na pag-aanunsyo sa plenary session, wala pang pagbabago sa liderato. Pero still, 30 minutes na lang magpe-plenary session na dito, kaya maaaring either ngayon, kung hindi ngayon, sa mga susunod na araw, kung magkakaroon ng kudeta o pagbabago sa liderato, opisyal yang i-address agad sa plenaryo. Tapos, kasi kung isipin mo, kung ilan ba yung nasa minority ngayon? 6? Tama, no? Mary Mon, 6? 6. Yung Duterte block, nandun sila sa minority. Sabihin natin,
mga pangalan na nandun, no, supposedly sa umikot na leak. So, 3 yun. Tama ba? Plus 9. So, kailangan pa nila ng ilan? Ang 4 pa. Medyo may... Yung mga madali kausap dyan, madali i-convert yung mga ganun. Pero magulo, nakakailang ano na tayo. Nakailang palit na ba tayo? Mary Mon, sayang, magtatanong pa sana kami tungkol sa yung political dynasty bill. As we speak, dinidiscuss siya ngayon. No? Pero bukas silang siguro. Alright. Mary Mon, maraming salamat sa ating mobile journal sa Senado, Mary Mon Reyes.